ating pag-uusapan ngayon, yung paano yung kitaan dito sa paitloging manok. So, ang specific po tayo doon sa mga white leghorn. Bilihin natin, syempre, huwag niyong kakalimutan magbigay ng quality feeds Yes. doon. Syempre, kung basta na lang natin bibigyan niya ng kung ano-ano, kumbaga, yung iba kasi, ma'am, pwede lang ba ho yung darak at saka mais lang? Paitloging manok. So, dapat kailangan, ang paitloging manok, tama yung sustansya na ibibigay natin. Tama yung protein, yung energy, vitamins, mineral, calcium, and phosphorus. Dapat balanse po para wala tayong maging problema sa kanilang pangingitlog. Ayun. Ayan. So, kung halimbawa man na gusto nila mag-mix ng sariling feeds, okay lang din naman for Yes, layers. oo. So, Pwede kailangan naman. lang i-ratio ng tama. Oo, kasi kailangan nating i-balance yung tamang proteina, calcium, and phosphorus kasi malaking bagay yan para sa pagbuo ng shell at saka ng itlog doon sa kanilang production. Sa pagbuo kasi po ng itlog, almost 70% water. Kailangan ma-intake nila. Kumbaga, maka-skip tayo ng mga ilang minuto o ilang oras na feeds, wag lang po yung tubig. Kailangan everyday fresh yung water na ibibigay natin. Ayun. Oo. At saka din sa, syempre, kung mag-aalaga tayo, ang problema natin dyan, yung ng kapitbahay kasi malangaw din kasi ang pag-aalaga ng layers. Para maiwasan po natin yan, ang ginagawa po natin dyan, naglalagay po tayo ng technology doon sa pwedeng sa tubig, pwedeng sa pakain natin ilagay para maiwasan po yung masangsang na amoy ng dumi ng paitloging manok. Yun ang nilalagay natin. Ano yung dosage natin nga dyan? Ayan, sa mga layers natin, ang dosage natin ay 1 kutsara ng Atovi kada 4 na litrong tubig. O kaya 2.5 grams per liter of water. Yan, Ayan. oo. Saka kung pwede rin naman natin ilagay sa feeds kung medyo nahihirapan sa nailagay sa tubig kasi minsan automated yung nipple drinker yung ginagamit nila. Maglagay lang po tayo ng kalahating kutsarita kada kilo na feeds. Ayan po. So, haluin natin mabuti. Yan po. Pwede na nating pakain sa kanila. Yung po ang paglalagay natin ng technology is everyday ha. Yes, tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy lang po hanggang sa makal yung yung ating layers. Po kasi ng technology, kaya kumbaga kaya hindi naman siya talaga instant na basta lang pampatanggal ng mabahong amoy. Kasi nga ang function ng ating technology is more on utilization and absorption ng nutrients. So, saan ba nanggagaling yung mabahong amoy? Siyempre, di ba kapag yung mga dumi ng mga alagang manok natin or alagang hayop natin is may mga undigested pa na proteins. Yun yung nagpapabaho kasi nga may mga bacteria. Yes. So kapag naka-maintenance na ng technology, hindi na magiging problema kasi doon sa loob pa lang ng katawan ng hayop or ng manok, napapatay na mismo yung bacteria. So paglabas ng dumi nila, wala na yung undigested protein, kumbaga wala na yung masangsang na amoy. Natin na maiwasan talaga kasi yung langaw.